kaming imimit na tao ngayon sa Pure Gold sa bayan. Ahente ng lupa, kaya titignan namin yung lupa na binibenta nila. Mag-imimit kami ngayon para punta namin yung lupa. So yun, paas na kami, biyahe na para imbit namin yung tao. Medyo na-late kami ng konti dahil nagkarga pa kami ng langis. Tsaka maulan. So yun po, nandito na kami sa may bayan at imimit na namin yung ahente ng lupa. Sa may Pure Gold daw kami magkikita. Medyo na-late kami ng konti kasi nagpa kami ng langis ng kotse. Dahil yung kotse wala na pala langis. Namili muna kami, nagpakarga, tapos parating na kami. Naghihintay na yung tao doon sa may sa tapat ng Pure Gold. So kung nakakayaman, wala naman kami magagawa na. Nandito na kami. So yun, ito na po, nasa na kami, bayan na. Siguro in 2 minutes time nandoon na kami sa meeting place. Medyo na traffic pa kami ng konti dito kasi yung maulan, tsaka matraffic talaga itong area na to. Marami kasing sasakyan. Siguro naman hindi naman naiinip yung kliyente, I mean yung ahente. So yun, umandar na rin po kami at malapit na namin mamit yung kliyente, yung ahente pala. Ahente. Mabagal talaga ang traffic dito sa area na to eh. So yun po, umandar na rin. At nasa tapat na kami ng ginagawang parang sports complex yata ito eh. Parang sports complex. Di pa rin tapos. May traffic dito kaya may nagta-traffic kaya siguro mabagal. Ayun. Ayun, may nagta-traffic nga po. Busy kasi talaga itong area to dahil palengke na rin kasi katapat eh. Kaya maraming sasakyan. Sino? Hello po. Nandito na kami. Opo, parating na po kami. Mga 1 minuto na lang. Ay, okay sir. Okay. Dito lang po kami, black po yung sasakyan. Sige po, kami po yung kulay gray. Dark gray na kotse. Ah, okay sir. Okay, sasakyan po pala kayo. Sige Opo, sir. parating na po kami. Dito lang kami. Okay sir. Black yung kotse nila, no? Sabi? Tapat daw sila ng Pure Gold eh. Tapat na tapat o ano? Hindi ko lang alam. Pwede itawagan ulit. Eh, yun na yung Pure Gold eh. Baka yun. Nakapark doon. Baka nga. May nakapark ba niyang kotse? Wala. O baka nga yun kasi galing pa sila ng San Antonio eh. Baka yun. Ilawan mo. Kuwid mo.
Ito ba yun? Sige, sige, magitan niya. Oh, yun. O baka ito? Tapat daw sila, hindi yan. Babain mo na ko, tama yan na nga, iglesia yun. Ito na po kami. Babain mo nga anak. Okay po, punta lang po kayo. O sige po, sige po. Okay po yan, nasa likod namin. Opo, opo. Okay po. Punta lang po kayo, no? Sige po, sige po. Okay, sige po. Okay. Sumunod ka pero huwag kang tumutok na. Huwag na magkala pagka ganyan. Maglagay ka ng mga 2 meters na distansya. Ay, dito nga sa loob nga siguro to. Marami pa ba yung gas natin, nak? Dahil pa. Sa bagay, kakakarga lang yan, di ba? Nung sumama tayo. Dito talaga maraming lupa na binibenta dito sa lugar na to eh. Maluluwag pa kasi rito eh, no? So itong area po na ito ay San Agustin na. Papunta na po ito ng ano, ng Nagbayan doon sa dulo, tsaka sa may kaliwa naman loob. Parang babae yung driver, no? No. Pagka ganyan na ang driver, babae, tapos sumusunod ka, kailangan mo talaga ng dumistansya. Dahil mga babae, bigla-bigla nagpapreno yung mga yan eh. Pag nakatuto ka sa likod nila at bigla sila nagpreno, hindi ka makakapag-react kagad, sasalpungin mo siya. Kaya kailangan magkaroon ka ng distansya para madali ka makapag-react. Nagbayad na. Ay, sa loob nga. Papuntang loob talaga tong lugar na pupunta namin. Doon po sa una namin dinaanan, yung San Agustin, medyo matao pa yung lugar na yun. Dahil medyo bungad pa ng highway. Pero dito po sa pupunta namin, medyo hindi na masyadong matao sa lugar na to. Kaya mura yung mga lupa dito. Although hindi ko alam kung saan ba yung lupa na sinasabi nila, pero alam ko doon sa lugar na to talagang malalayo na yung mga bahay, hindi na masyadong maraming, hindi na masyadong matao, pero titingnan pa rin namin.
kung nasaan banda yung lupa na ipinbenta. So yun na nga po, dito na kami sa may papuntang Look. Makikita nyo naman po yung paligid, magkabilang side, puro puno. Medyo liblib na itong lugar na to. Kaya Propotyo din. Babala sila. Nakabata. Tapos titira ka din sa lugar na to. Halos walang bahay. Dami talaga nito. Wala namang regular na sasakyan dumadaan dito eh. Kaya pagka dito ka tumira talagang kailangan mo may sarili kang sasakyan o kaya motor. Barangay Look. Habang tumatakbo kami ng tumatakbo, parang napansin ko po eh, napapalayo na kami ng gusto. Dumadalang yung mga bahay. Ayun, meron pang ano, motorsiklo, tricycle. May mga tao pa rin na nakatira. Kaya lang paunti-unti na lang. Masyado na talagang liblib tong lugar na to. Ayun, may mga tao na po. Ah, nagtupad na. Ano yung tupad? Ano ng gobyerno? Ah, anong ginagawa nila? Naglilinis dito sa mga may sahod silang ano daw ayata ilang working days yata. Oo. May sahod silang 6.5 o 5.5. Ilang oras lang yan. 4 na oras lang. Ano nililinis nila? Yan, katulad na ng mga kalsada. Ang dadabo-damo. Pupunta lang ka kay mga
by area sila. Nakasalit din kaya akong ganyan. Dahil ganun. Sinapit na rin namin yung lupa na binibenta. Ito na po yun. Kaya lang, dahil sa nga kalagayan ko nga, na isang PWD, hindi na rin po ako bumaba ng sasakyan. Kinausap ko na lang po sila, yung ahente, at pinaliwanag na lang sa akin yung detalye ng pagbebenta ng lupa. Okay, so nakita na namin yung lugar. Medyo okay naman. Pauwi na kami. Ito yung lugar, oh. Wala dito sa mga. Doon wala na sa mga. Oo. Ngayon meron pa kami isang pupuntahan sa Del Pilar daw. Malapit sa atin. Lupa din yung pupuntahan natin dun. Eh, kung medyo maganda ron, bakit hindi dun sa mas malapit? Kapatid din. Maganda tong pwesto na. So yun, nakita na namin yung lote. Kaya, At ngayon po ay palabas na kami ulit. Pabalik na ulit kami sa labas. mahirap tumira dito kasi wala halos wala. At ang masasabi ko, maganda naman yung lupa dahil malinis na. Ang masasabi ko lang dito sa lupa na binibenta, malayo lang talaga siya sa Kabiasnan. Siguro kung ang kailangan gagawin mo ay farm, o magtatayo ka ng farm o bahay bakasyonan, at kung may pera ka, pwedeng bilhin yun. Pero kung gagawing residential, parang hindi magandang residential kasi nga liblib, walang kapitbahay, wala kang mabibilihan, walang mga tindahan. Siguro kailangan mo dyan talaga may sarili kang sasakyan, kahit motor, para kung sakali accessible sa mga dapat puntahan katulad ng palengke. Kung sa bagay, kung palengke lang naman, medyo malapit sa palengke dahil siguro mga 10-15 minutes nasa palengke ka na kung may sasakyan ka. May mga Ang problema lang talaga sa lugar na to, walang sasakyan na pampasahero na dumadaan. Talagang kailangan private vehicle lang kailangan mo. Bukod sa liblib na nga, walang mga dumadaan na pangpasahero na kahit tricycle. yung pwesto na yung pangalan. Yun lang ang problema eh. Pwede naman sanang Gusto mo magtayo ng farm, pwede maging residential yan. Kaya lang siguro pero gagawin mo pag dumating yung panahon na may mga bumabiyahe na dyan na public transportation. Pero kung walang public transportation, mahirap tumira sa ganyang klaseng lugar. Kasi ang unang-una mong dapat na isaalang-alang dyan, yung pag in case of emergency, kailangan meron kang service na makukuha. Halimbawa, pupunta ng ospital, ng look. Galing na kami doon sa lupa. Okay naman. Pero ngayon palabas na kami. Malayo kasi. so okay, tapos na kami. Umalis na kami ng Look. Lumabas na kami ng Look. Ngayon po, nasa parteng San Agustin na kami. Mas maano ng konti dito sa may San Agustin dahil may mga dumadaan na tricycle dito eh. Sa mga madali ka na makakahanap ng sasakyan dito. Pang isang linggo. Kung ikukumpara dun sa may Look, masyado na malayo yung Look eh. Pero ito pong port na ito ay San Agustin na ito. So mas madali na kumuha ng sasakyan dito. At saka mas matao na yung area na to. Marami na rito mga residente. Ang stock mo dito. Dito. Alam mo yung mga ganitong lugar,
Ang mga bumibili ng lupa dito, yung mga yung mga mayayaman ba, gagawin lang nilang rest house, farm, ganun lang yung yan. Pero kung titira ka dito, mahirap. Pero ikaw, Nak, anong palagay mo? Ano po? Dito, kung makakabili ka ng lupa, makakabili ng lupa nanay mo rito. Okay lang. Okay lang? Okay lang na tumira ka dito? Layo. Malayo talaga, lalo kung nagtatrabaho ka sa Olongapo, yung service lang palabas wala naman kasing regular na jeep na dumadaan dito, yung mga pampasahero, wala kailangan mo lang talaga dito meron kang private car. Kasi Ate Sheila mo ayaw na yan. Pag dito na tayo tumira, ayaw na ni Ate Sheila mo. Iibahan na tayo yan. Ano sila? Hindi ba pwede i-try bike? Ang layo-layo. Ayun. Yun lang So ito nga po, nasa San Agustin na po kami. Kaya itong area na ito, medyo matao na dito sa lugar na to. Mas okay pa sana kung dito sa lugar na to, kaya lang siyempre medyo may kamahalan na rin yung property dito. Kasi marami ng tao may mga establishment na. So ibig sabihin lang nun, may mga public transportation na rin na pupunta din, dumadaan dito, katulad ng mga tricycle. Meron na po yan dito. Hindi katulad doon sa Looc, halos walang tricycle na dumadaan. Pero ito kasi, San Agustin, malapit na sa palengke. Malapit na sa highway itong lugar na to. Kaya medyo okay na itong lugar na to. Tsaka dito sa San Agustin, nandito na rin yung yung LTO. Dito po sa San Agustin yung LTO ng Castillejos. So marami na rito, marami ng tao, kaya okay na dito sa lugar na to. Hindi katulad dun sa Looc, talaga nakakatakot. Parang marami na yatang NPA dun sa lugar na yun Hindi mo may classmate ka rito, Nak, anong pangalan mo? At least dito sa may San Agustin, Doon din sa Looc? medyo malapit na sa bayan. At marami na rin tao nakatira. So okay pa dito. Kaya lang mahal ang property dito Ano nga pala, nag-aaral na yan? Saan siya? Film siya rin? Next na pupunta namin ng location sa Del Pilar naman. Meron ding lupa din na pinapakita niya sa amin. For sale din yun. Kaya ngayon, papunta na kami ngayon doon sa Del Pilar. Yan, nasa highway na kami, nakalabas na kami ng San Agustin.
Dito na kami sa may tapat ng munisipyo. Yung ginagawang munisipyo, yan po. Pauwi na kami. Papunta na kami sa may Del Pilar doon sa isang lupa na binibenta rin. So dito naman yung isang lupa na binibenta rin. Bukid din siya. Dito na po kami sa location. At minabuti ko na rin na hindi buwaba dahil umuulan. Pinakuha na ko na lang ng picture tsaka ng video yung location na binibenta ng lupa. So yun, pauwi na kami. Nakita na namin yung lupa. So yun po, palabas na rin kami ng Del Pilar. Pauwi na po kami sa amin. Malapit lang naman ang bahay namin dito sa Del Pilar. So ilang minuto lang nandoon na kami sa bahay. At okay naman, maganda rin yung lugar, malinis na. Kaya lang medyo may kamahalan ng presyo. Kasi po nasa ano siya mismo eh. Malapit lang ito eh. Malapit lang sa bayan, malapit lang sa highway. At saka talagang ano, maraming tao na nakatira dito. So may kamahalan po yung presyo niya ng lupa. Pero okay lang, tinignan lang namin. At i-report namin kay Mrs. kung ano yung mga dapat i-report. So yun, nasa highway na po kami. Malapit lang ang tirahan namin dito sa pinanggalingan namin. Siguro mga 2 minutes lang, nandito na kami sa bahay. Kaya lang medyo mahal ang property dito sa lugar na to. Kaya hindi ko lang alam. Pero i-report ko muna kay Mrs. kung ano yung status ng mga lupa. Kanina yan. So yun po, malapit na kami. Nakikita nyo na yung Save More. Nakipakto sa talagang. Papasok na po kami sa fiesta. Yan po, yan. Yan po kami nakatira. Actually, meron naman na kaming bahay. Gusto lang talagang bumili ni Christina, ni Mrs. ng lupa sa bukid dahil malapit na rin siya mag for good. Gusto niya doon manirahan na lang pagka nag for good na. Ngayon, dito na po kami ngayon sa amin. Natapos na rin yung mission, accomplish na rin kami. Yan, nandito na po kami.